So ayan, at siyempre ating tatakalin ito. Tatakalin, tapos yung tira hindi po naman natin takal. Bahala na po si Batman. Magandang umaga mga kadede, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ang oras po natin ngayon ay alas 9:38 na po ng umaga at araw po tayo ng linggo. Petsa 22 na po tayo na September. At ngayong umaga mga kadede, andito tayo sa rest house ni Sir Apostol at kukuha nga tayo ng abono, fertilizer at 14-14 dahil yung kamatis po natin ay bali 6 na araw na pong nakatanim, kaya ngayon kinakailangan na po nating applyan siya ng abono. At ngayon applyan natin siya ng abono at siyempre sasamahan natin siya ng calcium, yaral leba at yung potassium po. Sa sunod na po natin siya ilalahok, sasanib na po. Hihintayin po natin makalipas ang 25 days, saka po natin siya lalagyan itong Amigo potassium. Yan po yung ating pampalaki ng bunga. At siyempre kinakailangan po meron tayong calcium para pampalusog ng ating kamatis. At ito nga po, lalak natin yung kalahati dito sa ating iabuno. At ang gagawin po natin sa pangalawang abuno, pag hindi po naulan at hindi ba sa lupa, kinakailangan po ang gawin natin padilig na. At yan, magkakarga na nga po tayo mga kadede ng calcium at fertilizer. Alright, so bukas mga kadede, at ngayon nakapagkarga na nga tayo ng fertilizer at calcium. Ito na nga po, karga na nga po. At yan yung isa, nasa huli. Kaya ngayon, pababa na po tayo sa ating kamatisan para mag-start na po tayo ng pag-aabuno. Okay mga kadede, at ngayon nandito na nga tayo at nakarating na tayo. At nadala na rin natin yung calcium at abono. Kaya ngayon mag-start na tayo. At ito, may hawak tayo nito. At siyempre bubutasin muna natin ito bago natin siya lagyan ng abono. At mamaya pa nga natin may mix yung calcium at abono. Pero kailangan natin butasin muna to. Dito natin ihuhulog yung ating abono. Yo, plastic ah. Yan, kailangan tanggal natin yung plastic. Dahil pag hindi natin yung tinanggal, hindi matutunaw. Yan, at pinakailangan may clearance tayo sa puno ng abono. Dahil pag wala tayong clearance, mamamatay yan. Gagawin po natin, yan, bubutasan po lang muna natin siya, bubutasan. Saka po natin siya gagahukan mamaya. Ganyan po kami kung mag-abono sa kamatis. At sa lahat po ng gusto matuto na hindi pa marunong at interesadong magtanim, ganito po yung pag-abono namin. Na kailangan po medyo malayo-layo ng kaunti sa puno. Dahil pag sinapol po natin yan, mamamatay yung ating kamatis. At ito po mamaya mga kadede, pag natapos kong abunuhan, saka ko po siya gagahukan. At pag mag-aabuno po kayo mga kadede, siyempre kinakailangan tatabunan din ninyo para yung abuno natin ay hindi makasingaw pataas. Dahil pag sumingaw pataas, sigurado yung dahon ng kamatis natin ay matutuyo. Napapansin naman yung mga kadede, ilang araw pa lamang tumalago na agad yung ating kamatis. At sa nagko-comment po naman na bakit hindi ako napunta ng Kubo,
palagi sinasabi na may tampuhan kami, wala po kaming tampuhan. Nakikita po naman ninyo mga kadede kung gano'n ko kabisi, kaya po hindi ko po magawang pumunta muna sa kubo. Tulad nga po noon, may naplat na po ulit tayo kahapon. Siyempre nalagyan ko na rin ng organic at butasan ko na rin po, kaya sa susunod na linggo ready na rin po natin siyang taniman. At nakikita nyo naman kailangan natin yan, magpapaltak pa tayo ng ganito. Kaya yan, pagkakamatisan po mga kadidi, kinakailangan doon po nakalaan yung ating oras. Hindi po maaaring magkakamatisan tayo na pagala-gala. Bubutasan po muna natin siya ng bubutasan at mamaya natin siya lalagyan ng abono. Siyempre tatanggal natin yung plastic. Matagal pumatunaw pag yung may plastic, kaya kailangan pag minapas ang plastic tatanggalin po natin. Yan, at naisang doon nangarap po natin yung kabiyak mga kadede. At ito po naman ay sa 10 plat, kung tawagin dito 10 plat. Itawag po ng iba 10 tudling. Nakakangalay din po yung magbutas nito. At yan, i-update ko na lang po kayo mamaya mga kadede. So yan mga kadede, at yan, patuloy pa rin niya tayo ng pagbubutas para lagyan natin ng abono. At yan, nakakatatlong plat pa lang po tayo. At siyempre meron pa pong 7 plat tayong bubutasan. At yan, patuloy pa niya tayo ng pagbubutas. Kailangan natin tapusin at baka po mamaya ay abutan tayo ng ulan. Makalipas nga ang 3 oras mga kadede, at ngayon natapos na natin siyang butasan. Ito, at may butas nga lahat. At itong nasa taas. At siyempre may nakita tayo ditong namatay na siya, kaya yan, kailangan natin siyang hulipan. Makikita nyo naman kung gano'ng kalawak yung ating binutasan niya, no? Mula dun hanggang dito. Tara, hulipan natin. At siyempre lalagyan natin siya ng abono. Kailangan kompleto yung tanim nila para walang patlang. Para din po sa tao, pag yung may patlang ang ipin ng tao, parang may kundi sa kanya, may pintas kung tawagin dito, or hindi ko lang po alam kung ang tawag dyan sa inyo sa ganon pag may bunging isa. Kaya ang ginagawa, pinapopostisyuhan para din po yung kamatis, kaso nawala yung ating popostisyuhan dito. Ito, lagyan po natin siya para magandang tingnan, hindi yung kulang-kulang. Tigas na po agad ang lupa, oh. Dito na tayo kumuha mga kadede. At siyempre kasabay na rin agad natin siya ng dilig. Okay, yan. At
Papahinga lang po muna tayo ng kaunti bago tayo mag-apply ng abono sa ating kamatis. Nakita nyo, lalaki ng katawan nila oh. 6 days pa lang po yan. Meron ding lalaki. Ito pong ganito mga kadidi, tulad nito. Ito po, papalitan natin. Lalaki po yan kung tawagin dito lalaking kamatis. Hindi po siya tulad nito na malalaking bumunga. Nabungad din po naman yung mga kadidi, kaso maliliit po yung bunga niya. Pero pag yung wala, may sabi nila maganda na pag may ganito para may namamarako sa ating kamatis. Dahil ito po yung lalaking kamatis. Pero kahit po lalaki yan, lalagyan natin siya ng katabing babaeng kamatis. Kaya tara, kuha ulit tayo ng isa. Nakikita nyo oh, maganda pala pag ganong may lubyak yung ating plastic. Minakukuha tayo ng pandilig sa ating inihuhulit. Kukuha ulit tayo ng isang panghulit na iaabay po natin doon sa sinasabi ko sa inyong lalaking kamatis. Hawis po tayo oh. Siyempre hanggang hapon na naman po tayong ganito na walang tigil. Pili po tayo ng magandang talbos. Siyempre lalaki yung tatabihan para sisiguraduhin natin mapaibig yung lalaki doon. Masama may batik na. Ito na lang. Ito po yung ating ihuhulit doon. Tara, haabayan po natin yung pinakabarako natin. Tatanungin lang po natin kung mapaibig kaya siya dito. Siyempre sa ganda ng ito at hindi pa niya nagustuhan, iwan ko lang sa kanya. Baka ang hinahanap niya lalaki din. Asa na ba yun? Parang hindi na natin makita mga kadidi. Siyempre sa lawak pong ito, mahirap na pong tandaan pag yung ganong minakaligtaan ka. Where is my lalaki? Dito, buti na lang may nakalagay tayong tanda. Yan. Ikaw barako, tinatanggap mo na ba ito para sa'yo na makakasama mo habang buhay? Yes po, yan. At tinatanggap nga raw niya. Kaya yan, tatabi na natin sa kanya at atin na rin siyang didiligan. Okay. Yan. At siyempre medyo napagod po tayo mga kadidi, kaya ngayon papahinga muna tayo konting oras. Saka natin mimix yung calcium at fertilizer. Mainit na po yung panahon dahil malapit na po yung October. Siyempre pag tumanim po tayo ng October, ma-harvest man natin yung mga January na po. Hindi tulad nito, tanim natin September, mga December po ito, harvest na. Hanggang adjust ng December, nag-harvest na po tayo. May baso. Buti may baso na iniwanan dito yung dating tumira dito. Yan po dati may nakatira dito, si Jerry. Nabili po ni Sir, kaya yun, lumipat sila doon sa ibaba sa may simbahan. At yan, papahinga muna po tayo mga kadidi at napagod na tayo. So ayan mga kadidi, at nakatapos na nga tayo magpahinga. Kaya ngayon may mix na natin yung abono at calcium. At yan, nakatulong siya yan ang pagbubuhat dahil nasakit na nga po ang ating bayabang. Apekto po ng ating pagtanda. Ganun po pala pag natanda ng tao, marami nang nararamdaman. Kailangan na po natin siyang i-mix. Kumita na tayo dito ng panlatag. Tutulog po muna tayo. Tutulog po sa buho. May butas ng dalad
Buhos na. Na. Oo. Ano yan? Tapos ito. Sa taas. Mix. Yes, at yan, nabuksan na nga po natin mga kadidi. At siyempre, ito po yung style ng calcium. At meron pa tayo ditong tawag dito, nakalimutan ko dito, tawag dito eh. Cable tire. Ang dami tayo sa bahay nito eh. Tile cable, gato. Yan po oh. Calcium. Calcium. So ayan, at siyempre at itatakalin ito. Tatakalin, tapos yung tira hindi po naman natin takal. Bahala na po si Batman. Okay. Galing maghati, maraming isa. Tanda na talaga. Ganyan ang nahalo nito. Ganyan na. Takang bahala magkumala. Wow. Maraming dilawan. Baru pagi na. Tuloy ang video na, wala ilaw ay wala naman. Ayan, ayos na. Mag-alala. At minimix na nga po natin mga kadede. Siyempre kinakailangan halong-halo para yung ibang kamatis natin hindi magtampo. Dahil pag yung nalagyan lang sila ng kaunting calcium, sasabihin bakit
Yung isang yung madami, aking kakaunti. Kaya kailangan po mix natin. O, di ba ayan? Tama? Ito, hindi pa. Malamig na mainit. Sapaw, sapaw. Hindi. Okay. Yan, at na-mix na nga po natin mga kadide. At syempre, maya pa lang mag-i-start na po tayo mag-abono. So yan mga kadide, at para nga ma-estimate po natin na magkakasya yung ating abono, ang ginawa ko po, tinakal ko po siya dito. Bali 20 po, 20 dito yung atin pong abono. Kinumpute po natin sa 10 plat. Bali tigagalwa. At ngayon, tinakal po naman natin dito yung ating ilalagay, at binilang ko na rin po yung puno kung ilan, mahigit 100, 104 po yung puno natin. At ito po yung kinalabsan, isa ng isang dito yung ating ilalagay sa isang puno. At ngayon, mag-start na po tayo mga kadidimag. Abono, try po natin kung magkakasya nga. At siyempre, lalagay muna natin siya sa timba. Dahil parang naunti po ito na natutunaw po yung calcium. So, ito na nga mga kadede. At dala na natin yung ating abono. I-start na po tayo. Oop, yung chinilas ko. Excuse po. Yan. At siyempre, kailangan natin yung takluban baka ma-ulan. Okay. Tara. Magsimula na po tayong mag-abono. Let's G. Tara, let's. Tingnan lang po kasimple mag-abono. Ganyan po kasimple, masakit sa bayawang.
Yan oh. Yan mga kadiri, at nakikita nyo yung ating abono. Yan. Oh, nandito sa loob. Yan po yung ating abono. At ngayon, tatry nga natin kung magkakasya nga kaya yung ating estimate sa isang plat, dalawang takal po do sa kulay white. Kaso maiksi po yung binilang natin ito. Pagdating po doon, pahaba ng pahaba. Oh. Kaya try po natin. Ginulang, babawasan po natin. So ayan, at dito naman po tayo mga kadiri. Masusubukan po natin kung tama yung ating estimate. So ayan, at marami pa tayo natitira. Kaso mahaba pa rin po yung ating lalagyan. At siyempre, di naman natin siya ilalagay sa dulo. Alright mga kadede, at ngayon pupunta na natin yung ating timba doon. At mag-aabono ulit tayo pupunta dito. Dahil tinatry nga natin kung magkakasya kaya yung ating estimate. Shout out po. Ini lahat.
So ayan mga kadede, at ngayon na-try na nga natin. At ito po yung natira. Okay po, pagpatuloy natin. Tara, let's go. At i-update ko na lang po kayo mamaya mga kadede. Alright, so wakas mga kadede, at ngayon natapos na nga natin siyang abunuhan. At syempre, atin naman siyang gagahukan. Dahil pag hindi po natin ginahukan mga kadede, mamamatay din yung ating kamatis dahil sa singaw ng abuno. Kaya ngayon, kailangan gahukan naman natin siya. Kailangan po natin siyang palambutan ang puno. Lalo mahirap ah. Lalo mahirap. Ano lang po yung ating gagamitin. Para lalo mahirap po yung ating ginagawang ini. Ito po yung gagamitin natin ngayon para siya ay maghahukan. Ouch! Yan, kailangan po natin siya maghahukan. Palambutan yung puno ng kamatis. Yan ba galing? Padukot o pag ganito. Matigas. Kailangan natin itong ating kutsarang maliit. Matigas yung lupa.
Tigas ng lupa mga kadede. Pag hindi po natin ito papalambutan, di rin po gaganda yung ating tarim na kamatis. Kaya po kailangan talagang gahukan natin siya, palambutan yung kanyang puno dahil napag-uulanan niya po siya, nanigas yung kanyang pinaka huyo. Tulad po nito mga kadede, ito po matigas po ito lupang ito, kaya kailangan po palambutan natin siya at maggahukan na rin po natin itong puno ng kamatis. Tulad po nito. At isa pa, kasama na rin po yung tabo ng ating fertilizer. Yan, ganyan po. Para po yung kamatis natin ay umugat. Dahil pag hindi po natin gaganyan, hindi po siya makaugat. Dahil matigas po yung lupa. Diyan na rin po naman tayo kukuha ng pantabon sa loob. Ito yung tigas po. May mga damo pa, kailangan natin tanggalin itong damo. Yan, at i-update nyo na lang po kayo mamaya mga kadede pag natapos na natin siyang gahukan. Time check lang po tayo mga kadede. Ang oras po natin ay alas 5:30 na po ng hapon. At syempre hindi natin natapos gahukan yung ating inabunuhan kanina. At ito, medyo matagal nga yung paggagahok. Kaya yan, nakatatlong plat lang po tayo mga kadede. At syempre bukas na po natin ipagpapatuloy yung ating paggagahok dito. At may natitira pa nga tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plat pa po. At 7 plat pa nga po mga kadede yung natira nating gagawakan. At bukas na nga po natin ipagpapatuloy yung paggagahok. At i-update nyo na lang po kayo mga kadede bukas. At dito ko na nga po tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot siya yung dulo ng aking video. At gustong pasalamatan na suporta sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga viewers natin dyan, subscriber. Ganon din po sa ating OFW at lalong higit hindi po nag-escape ng mga ads sa silent viewers po natin. At ganon din po sa sponsor ng Team Kapanalig sa mga sulok na mundo kinararoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana palagi po kayo mag-ingat. God bless you po. Bye bye.